Nag-inspeksyon naman ang Special Action and Intelligence Committee on Transportation sa mga pampasaherong bus para masigurong ligtas itong sakyan. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Gerard de la Peña. Gerard, kamusta ang naging inspeksyon at saan ba ginawa yan? Ruth, dito sa Quezon City, nagsimulang nag-inspeksyon ng mga kawani ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation at Philippine Coast Guard. Yan nga ay para masigurong ligtas sakyan ang mga babiyahing bus sa kalsada. Una silang nag-inspeksyon ng mga bus sa NIA Road. Sunod naman sa Balintawa kung saan nasita nila ang mga bus na papuntang Bulacan dahil sa mga depektibo nitong ilaw at kalbong gulong. Delikado raw ito lalo't dumadaan ng mga ito sa expressway. Huli nilang pinwestohan ang Muñoz kung saan ilang libreng sakay ng Quezon City LGU ang may mga depektibo ring ilaw, kalbong gulong at walang fire extinguisher. 5 demerit points daw ang ipapataw sa driver dahil sa depektibong spare part, bukod pa ang 5,000 pisong multa. Kapag umabot ng 40 points ang demerit, 2 taong hindi makakapagmaneho ang isang driver at balik ito sa student license kapag muli ito nag-apply ng lisensya. Nababahala naman ang mga kawani ng SAIC dahil halatang hindi na pinagtutuunan ng pansin ng mga driver, konduktor at operator ang lagay ng kanilang mga sasakyan. Ruth. Gerard, yung mga ganyang operasyon ng SAIC, magtutuloy-tuloy ba daw yan? Ruth, actually kasama ito doon sa regular nilang mga operasyon. Meron sila mga anti-colorum operation, merong operation sa pagsisiguro na puro mga bus lamang ng EDSA carousel na ruta ang dumadaan sa busway at marami pang iba. So ito, asahan na raw na medyo mapapadalas ito lalo at nagsunod-sunod yung mga aksidente sa kalsada nitong mga nakaraang buwan para nga masigurong ligtas na makakasakay yung mga commuter sa ating mga pampublikong sasakyan. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.